Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 226, ang espada ni Lin Fang. Pinutol ni Lin Fang ang bisig ni Lin Haojia sa isang hampas. Higit pa rito, hindi niya ginamit ang kanyang espada ngunit ikinaway niya lamang ang kanyang kamay sa hangin. Naglabas ito ng maningning na liwanag na nagmistulang biro sa pag-atake ng gininto ang ulan. Ang pangalang Golden Rain Sword ay naging isang biro. Katulad ng sinabi ni Lin Fang, hindi dapat pinahintulutan si Lin Haojia na humawak ng espada, isa itong kahihiyan. Para sa lahat ng gumagamit ng espada, si Lin Haojia ay malayo sa pagiging talentado, lalo na kung ikukumpara kay Lin Fang. Talagang katawa-tawa si Ziyi na ituring si Lin Fang bilang isang basura at isipin si Lin Haojia bilang isang mabuting tao. Sa pag-iisip na siya ay magiging isang dragon sa gitna ng mga tao, inialay niya ang kadalisayan ng kanyang katawan sa kanya at napahiya. Hindi niya pinansin ang payo ni Lin Fang. Hi. Sa sandaling iyon, kakaiba ang tawa ni Ziyi. Sa sandaling iyon, si Lin Haojia, kasama ang kanyang nawawalang braso, ay mukhang hindi kapani-paniwalang nakakaawa. Si Lin Fang, na nagpoprotekta kay Duan Xingye, ay mukhang bayani, natural at walang pidget. Si Lin Fang ay talagang isang dragon sa mga tao. Siya ay bukas ang isipan, kahit na paulit-ulit siyang pinahiya ni Ziyi, hindi siya nawalan ng galit. Kailanman ay hindi siya naging agresibo dahil wala siyang pakialam, at naisip din niya na hindi karapat-dapat na pahintulutan siya ng mga salita nito. Si Lin Fang ay talagang isang kamanghamanghang tao. Nakatingin din si Ziling sa may kumpiyansa na si Lin Fang na para bang ito ang unang pagkakataon na tumingin ito sa kanya. Ang Lin Fang, na nakatayo sa may takip na koridor, ay natural at walang pidget. Pinutol niya ang braso ni Lin Haojia mula sa siko ng walang pagpipigil. Pareho ba talaga itong binata na sinundo nila sa gilid ng kalsada? Siya rin ba ang binata na may hawak na walis at nagwawalis ng hardin? Ganon din ba duwag, na gumawa ng apoy sa kubo na pawid at tinatreto ng masama sa buong paglalakbay? Naunawaan ni Ziyi at Ziling kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ng kanilang ama nang sila ay aalis. Pinasama ni Zinan si Lin Feng upang matiyak na makakarating sila ng ligtas sa gobyerno ng Zi. Ang kanyang misyon ay protektahan sila. Kasabay nito, binigyan din niya sila ng isang kamanghamanghang pagkakataon na makilala siya at maging mas malapit sa kanya. Masyadong katawa-tawa si Ziyi, tinawag si Lin Fang na isang basura, hinahamak siya, at niloloko ni Lin Haojia na kumuha ng kanyang pagkabirhen. Si Ziling ay hindi rin nagbigay ng respeto kay Lin Fang. Bawal humawak ng espada. Si Lin Haojia ay nakatayo lamang doon na hindi gumagalaw, ang dugo ay umaagos mula sa kanyang braso papunta sa lupa. Mukha siyang nakakamatay na mapatla. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya na siya, si Lin Haojia na kilala rin bilang Golden Rain Sword, ay hindi dapat pinayagang humawak ng espada. Na siya ay isang kahihiyan sa mga gumagamit ng espada. Ang isang espada ay matalas, ang paggamit ng isa ay nangangailangan ng isang tao na maging determinado at mapagmataas. Wala kang mga katangiang ito, ang iyong larong espada ay marangyang ngunit walang laman. Hindi ka dapat pahintulutang humawak ng espada, at hindi ka dapat ituring na gumagamit ng espada dahil ito ay isang kahihiyan sa mga talagang nagsasanay sa espada. Sabi ni Lin Fang na tila malamig sa yelo. Si Lin Haojia ay walang mga katangiang kailangan para maging isang mahusay na gumagamit ng espada, ang kanyang estilo ay marangyang ngunit walang sangkap. Nakatuon lamang, siya sa tingin at hindi sa talas ng kanyang espada. Naglakas loob ka bang putulin ang kamay ko? Sino ka? Sabi ni Lin Haojia habang nakataas ang ulo. Panay ang titig niya kay Lin Fang. Ang impresyon na alam niyang si Lin Fang ay lumalaki sa kanyang isipan. Sa totoo lang, hindi pa ako tapos sayo. Si Lin Fang ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sumulong siya, sa isang iglap, nawala ang kanyang siluet at agad na lumitaw sa harap ni Lin Haojia. Marahas na nanginginig si Lin Haojia. Wala siyang paraan para hadlangan ang mga pag-atake ni Lin Fang. Naramdaman niya ang isang hindi kapani-paniwalang espada na tumagos si Chi sa kanyang dibdib at sinira ang kanyang mga organo. Ang kanyang mukha ay ganap na na-distort at siya ay nakatitig kay Lin Fang. Hindi lamang pinutol ni Lin Fang ang kanyang kamay, ngunit papatayin din niya ito. Ikaw, sabi ni Lin Haojia nang makita niya ang mga mata ni Lin Fang, tumibok ang kanyang puso. Iyon ang hindi nakikipag-usap na binata mula sa kubo na gawa sa pawid na nagsog. Ito ang tinawag niyang duwag. Bumalik sa kubo na pawid, si Lin Fang ay isa lamang walang kwentang duwag na gumagawa ng apoy para sa kanila, ngunit sa sandaling iyon, madali siyang mapatay ni Lin Fang. Iyon ay ganap na kabaligtaran ng kanyang pinaniniwalaan. Tumibok ang puso ni Lin Haojia ngunit alam niyang seliado na ang kanyang kapalaran. Talaga, ako ito, malamig na sabi ni Lin Fang. Ang kamay ni Lin Fang ay nasa dibdib ni Lin Haojia na pinakawalan si Chi. Kaagad pagkatapos, dumain si Lin Haojia at nawala ang Chi. Gayunpaman, dilat pa rin ang kanyang mga mata. Hindi niya matanggap ang kanyang kamatayan, kahit na sa kanyang mga huling sandali. Siya ay nagkaroon ng mataas katayuan sa lipunan, matalino at gwapo, paano siya madaling mamatay sa harap ng napakaraming tao. Boom! 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 Nang makita ng karamihan ng bangkay na bumagsak sa lupa, tumibok ang kanilang puso. Pinatay ni Lin Fang si Lin Haojia, ang Golden Rain Sword. Wala siyang pakialam sa katayuan sa lipunan ni Lin Haojia, pinatay lang niya ito. Mukhang simple lang para sa kanya na patayin si Lin Haojia, parang nakapatay lang ng insekto si Lin Fang. Sa sandaling iyon, ang higit na nagulat ay ang magkapatid na babae, sina Ziyi at Ziling. Lin Haojia, namatay na ba? Naging ganoon kadali para kay Lin Fang na patayin si Lin Haojia. Ate, nakamastara siya kasi kilala niya ang prinsesa.
Alam niya na may mangyayari at ayaw niya kaming ilagay sa panganib at gusto niyang iwasan kaming masangkot. Biglang naintindihan ni Ziling kung bakit suot ni Linfang ang kanyang silver mask. Ayaw niyang malaman ng ibang tao na kasama niya sina Ziyi at Ziling. Ano man ang mangyari, hindi sila magkakagulo dahil sa kanya. Wala kayong utang na loob kay Lin Haojia. Ang mga salita ni Linfang ay umaalingaw sa kanilang ipan. Sa kubo na pawid, kung isasaalang-alang ang lakas ni Linfang, napinsala kaya sila ng tatlong evil alpaca. Imposible naman sana. Nanatiling tahimik si Linfang sa oras na iyon at hindi ibinunyag ang lahat. Gayunpaman, hindi iyon nagustuhan ng dalawang babaeng ito, gusto nila ang mga lalaking magpapakitang gilas na mayabang. Gusto nila si Lin Haojia. Nagsisi sila sa kanilang mga ginawa. Lalo na si Ziyi, na nawala ng virginity kay Lin Haojia. Sapat na ang ilang honeyed phrase at ibinigay na niya ang kanyang katawan sa kanya. Gayunpaman, walang silbi ang pagsisisi. Si Lin Haojia ay pinatay ni Linfang. Hindi kailanman titingin si Linfang sa isang hanggal na babae. Si Ziyi, na kadalasang napakamayabang, ay durog. Tinawag niyang basura si Linfang ngunit sa totoo lang, sa mga mata ni Linfang, siya ang tunay na basura. Siya ay isang nakakaawa, nawawalang batang babae, wala nang iba pa. Si Linfang ay hindi kailanman naapektuhan ng kanyang mga salita dahil ang kanyang mga salita ay walang kahulugan. Mamamatay ka, malamig na sigaw ni Zikiyong. Ang mga nakakatakot na ekspresyon ay makikita sa mga mukha ng mga tao mula sa gobyerno ng Z. Tumingon si Linfang at tumingin kay Duan Xinye. Sa mukha ni Duan Xinye, makikita mo na siya ay umiyak ngunit sa sandaling iyon, isang mainit at malambing na ngiti ang lumitaw din sa kanyang mukha. Siya ay kalmado na nakatayo sa likod ni Linfang. Ang mga taong nagtulak sa iyo nakitilin ng iyong sariling buhay ay mamamatay lahat. Mahinahong sabi ni Linfang. Manatili kang malapit sa akin. Sige. Sabi ni Duan Xinye habang bahagyang tumango. Inilagay ni Linfang ang kanyang kamay sa kanyang likuran, hinawakan ang kanyang mahabang espada at binunot ito. Ang kanyang espada ay kasing lipad ng tubig, mukhang napakaganda at maningning pati na rin matalas. Isang gumagamit ng espada. Ang mga tao, nang makita nila ang kamay ni Linfang, ay namangha. Hinamak ni Linfang si Lin Haojia at ang kanyang gininto ang ulan. Maaaring patayin ni Linfang si Lin Haojia gamit lamang ang kanyang mga kamay. Gaano katalas ang kanyang espada? Nanginginig ang mga kamay ni Ziling. Iyon ay isang espada, inalis ni Linfang ang kanyang espada. Gusto niya ang mga gumagamit ng espada na ginawa ang lahat para maging master ng espada. Nagmukha silang heroic, natural, at marilag. Ngunit ang mga gumagamit ng espada ay bihira, ang malalakas na master ng espada ay mas bihira. Si Lin Haojia na ang pinakamalakas na gumagamit ng espada na nakita niya. Ang espada ni Lin Haojia ay kahanga-hanga, maningning ngunit madaling mapatay siya ni Linfang. Gaano kalakas ang espada ni Linfang? Puting damit at pilak na espada. Hinugot ni Linfang ang kanyang espada, sa sandaling iyon, kalmado siyang nakatayo doon at isang napakagandang pakiramdam ang sumalakay sa kanyang katawan na parang iba ang pakiramdam ng langit at lupa kumpara sa dati. Sinimulan na ni Linfang ang kanyang earth fusion. Nakaramdam din ng kakaiba si Zikiyong. Kahit na sinabi niya na gusto niyang mamatay si Linfang, hindi siya aatake dahil hindi siya nang ahas na lumapit kay Linfang. Si Linfang ay kalmadong nakatayo doon na nagbigay kay Zikiyong ng pakiramdam ng kababaan. Kinasusuklaman niya ang pakiramdam na iyon. Patayin siya. Malamig na sabi ni Ziying. Sa isang iglap, may ilang tao na lumitaw sa koridor na mukhang solemna. Naglabas sila ng nakamamatay na enerhiya na pumuno sa buong kapaligiran. Ito ay lubhang mapang api. Isang silhouette ang kumikislap at lumipat patungo kay Linfang ng buong bilis, ngunit si Linfang ay nanatiling kalmado at hindi gumagalaw. Para siyang bundok na hindi gumagalaw. Sa sandaling dumating ang kalaban malapit sa kanya, sa wakas ay lumipat si Linfang. Isang hakbang siya pasulong, isang napakaliit na hakbang. Sa sandaling iyon, ang napakalakas na nakamamatay na enerhiya ng espada ay kumalat sa hangin at naging malakas na hangin na tumama sa mga kalaban. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mga kalaban na sila ay sinasakal. Tila ang Linfang ay hindi isang tao, siya ay mukhang isang espada. Bukod dito, ang kanyang espada ay nagmistulang isang makalangit na espada na nagpapakawalan ng galit sa langit. Sa sandaling iyon, si Ziling ay nasusuka din. Isang espada ang ginamit, ang ningning nito ang nagpapaliwanag sa kapaligiran at naging sanhi ng panginginig ng langit at lupa. Sinalakay ng katahimikan ang karamihan. Ang mga taong lumilipat patungo kay Linfang ay biglang tumigil. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang walang kapantay na RTL God, unang yugto. Kabanata 227, galit para sa prinsesa. Ang Earth Fusion ay isang cultivation dimension na hindi naiintindihan ng maraming cultivator sa buong buhay nila. Kahit na ang malalakas na cultivator sa Zuan-Chi layer ay nangangailangan ng swerte at napakaraming insight upang maunawaan ang mga pagsasanib ng lupa. Kapag ang isang magsasaka at ang lupa ay pinagsama, ang tao ay sumisipsip ng lakas mula sa lupa mismo. Ang bawat paggalaw ay ganap na naaayon sa mga puwersa ng langit at lupa. Ang espada ni Linfang ay nag-iwan ng makinang at maningning na hugis arco na liwanag habang ito ay lumalazlas sa hangin. Ang mga umaatake kay Linfang ay ganap na nabalot ng liwanag na iyon. Ang lakas ng espada ni Linfang ay tila nagmumula sa bawat direksyon. Kaagad pagkatapos, inatake ni Linfang ang mga dumating upang salakayin siya. Ang bawat isa sa kanila ay dahan-dahang bumagsak. Lahat sila ay nahulog na patay, sa isang iglap. Isang espada ang pumatay sa kanilang lahat. Walang sino man ang pinalad na nakatakas. Ang mga puso ng mga tao sa karamihan ay tumitibok. Ang ilang malalakas na miyembro ng Z government ay napatay na ng espada ni Linfang.
Siya ay isang tunay na master ng espada. Sa harap ni Lin Fang, talagang kahihiyan si Lin Haojia sa mga gumagamit ng espada. Ang kanyang nagniningning na Golden Rain Sword sa harap ng espada ni Lin Fang ay mukhang isang comedy act. Tunay na matalas ang espada ni Lin Fang, kaya niyang pumatay ng tao sa isang iglap kapag ginagamit ang kanyang espada. Si Ziying at Ziqiong ay natulala. Habang nakatingin sa binata na nakasuot ng puting damit ay nakaramdam sila ng galit. Gaano kalakas? Sigurado si Ziqiong na kung lalaban siya kay Lin Fang, tiyak na mamamatay siya. Wala namang suspense. Siya ay magiging katulad ni Lin Haojia. Hindi niya kakayanin ang isang pag-atake. Tumingon sina Ziqiong at Zizia at tumingin sa kanilang ama, si Ziying. Si Ziying lang ang makakapatay kay Lin Fang. Hindi lang sila kundi lahat ng iba ay nakatingin kay Ziying. Siya ang patriarka ng gobyerno ng Z, paano niya kukonsintihin ang ugali ni Lin Fang? Hindi masama ang iyong martial skills. Malamig na sabi ni Ziying habang nakatitig kay Lin Fang. Si Ziying ay nakalusot sa ika-9 na Ling Chi layer at maaaring makapasok sa Zuan Chi layer anumang oras. Naramdaman niya ang lakas ni Lin Fang at naisip niya na ang mga sword skill ni Lin Fang ay mga simpleng sword strike lang. Tiyak na gumamit siya ng ilang uri ng panlilinlang. Sa madaling salita, gumamit siya ng napakalakas at mataas na antas ng sword skill na nakatago bilang isang simpleng sword strike. Kasanayan sa militar, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lin Fang na parang may sinabing nakakatawa. Hindi niya ginamit ang alinman sa kanyang mga kakayahan. Nagsagawa lang siya ng mga ordinaryong sword strike, ginamit lang niya ang kanyang sword fusion at ang kanyang earth fusion sa mga pag-ataking ito. Ang espadang iyon ay kabilang sa mas mataas na dimensyon ng paglilinang. Hindi mo talaga maintindihan. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Hindi sapat ang pag-unawa ni Ziying sa paglilinang. Hindi niya alam kung ano ang earth fusion. Tanging ang mga maaaring tumagos sa dimensyong iyon ang makakaunawa nito at nakakaalam ng lakas na taglay nito. Halimbawa, hindi kailangang gamitin ni Lin Fang ang kanyang espiritu, maaari niyang ipikit ang kanyang mga mata at naramdaman pa rin niya ang isang dahon na nahuhulog sa malayo. Nararamdaman niya ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Hindi iyon magagawa ni Ziying. Maaari lamang niyang pagkatiwalaan ang kanyang intuition na maaaring hindi palaging tama. Kahit alam niyang may mga taong nakakagamit ng earth fusion, hindi niya pa rin maintindihan, wala siyang naramdaman. Malinaw, hindi niya naiintindihan kahit ang mga pangunahing kaalaman. Hindi mo talaga maintindihan. Nang marinig ni Ziying ang mga salitang ito, sinabi ni Lin Fang ng may labis na pagtitiwala, talagang hindi siya komportable. Ang isang junior ay nagsasabi sa kanya, sa harap ng lahat, na hindi niya naiintindihan ang isang bagay. Ito ay ginawa sa kanya na tila hindi kapani-paniwalang ignorante. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Ziying habang malamig ang ngiti at saka idinagdag. Bata ka pa at naglakas loob kang kumilos sa paraang mayabang, hindi mo alam kung gaano kalawak ang mundo. Pumunta ka rito, nagdulot ng kaguluhan, pinatay ang mga taong gobyerno ng Z at pinahiya ito, hindi kita basta-basta papatayin. Papipilayan ko ang iyong paglilinang. Magdurusa ka araw-araw ng iyong buhay. Mas masahol pa sa kamatayan ang dadanasin mo. Malamig ang boses ni Ziying. Nang magsalita ang karamihan, naramdaman. Di nila ang isang alon ng lamig na lumabas mula kay Ziying. Nakatingin si Lin Fang kay Ziying. Agad namang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha na para bang may narinig siyang biro. Baka nakangiti? Tanong ni Ziying sa sobrang malamig na paraan. Malinaw na takot ka sa akin. Sinabi ni Lin Fang na kalmado tulad ng dati at pagkatapos ay nagpatuloy. Nag-iisa akong pumunta sa gobyerno ng Z, nagdulot ako ng kaguluhan sa seremonya ng kasal ng iyong mga anak. Pinatay ang iyong magiging manugang, at pinatay ang maraming tao na kabilang sa gobyerno ng Z. Ang Z, government at ako ay hindi maaaring umiral sa ilalim ng parehong kalangitan, walang paraan upang baguhin iyon. Kung hindi ka natatakot sa akin, inatake mo na ako pero sa ngayon, hindi ka lubos na sigurado na kaya mo akong ipaglaban. Sa makatuwid, ang sinasabi mo ay walang laman na pagbabanta. Gusto mong malaman kung gaano talaga ako kalakas habang naantala din ang oras. Nang marinig ni Ziying si Lin Fang, siya ay natigilan. Sa katunayan, talagang natatakot siya kay Lin Fang. Ilang sandali ang nakalipas, wala siyang naintindihan tungkol sa espada ni Lin Fang. Siya ay ignorante at higit pa doon, siya ay natatakot. Ang kinatatakutan ni Ziying ay hindi niya matukoy kung gaano kalakas si Lin Fang. Kung hindi, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap kay Lin Fang. Aatake sana siya kaagad kay Lin Fang pagkatapos mapatay ang mga miyembro ng Z government. Nagawa ni Lin Fang na lubos na maunawaan ang sitwasyon. Kahit sinong inaasahan mong darating kung maantala mo ako ng matagal, ngayon, mamamatay ka. Isang hakbang pasulong si Lin Fang habang hawak ang kanyang espada. Si Lin Fang ay tila napakabagal sa paglalakad ngunit nang ang kanyang espada ay biglang kumalat sa isang maliwanag at nakasisilaw na liwanag, si Lin Fang, sa isang iglap, ay nakarating na sa harap ni Ziyi. Ang mga tao ay may impresyon na sila ay nag-hallucinate, paano si Lin Fang ay tumawid ng napakalaking distansya sa isang iglap. Boom! Isang purple illusionary spirit ang lumitaw sa likod ni Ziying at ito ay napakalaki. Ang buong katawan ni Ziying ay nabalot ng maningning na lilang liwanag. Napakahiwaga ng espiritu ni Ziying. Nakapagtataka, nang lumaban kay Lin Fang, inilabas niya kaagad ang kanyang espiritu. Talagang pinatutunayan niya ang mga salita ni Lin Fang, natatakot siya sa kanya. Dahil natatakot siya kay Lin Fang, hindi niya kayang maging pabaya at sa gayon ay agad na pinalaya ang kanyang espiritu. Pish! Ang espada ni Lin Fang ay nahulog mula sa langit. Lilang kamao. Galit na sigaw ni Ziying.
Ang kanyang purple na espiritu ay damaloy sa hangin at naging isang ilusyon sa paligid ni Ziying. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng purple chi ang lumabas at naging spiral, umikot ito sa kamay ni Ziying. Tila may nabuong lilang kamao sa kamay. Sa wakas, ang napakalaking purple na kamao ay inilunsad pasulong at binomba ang kapaligiran. Sa isang iglap, sa kamao ni Ziying, ang hindi mabilang na mga purple na kamao ay nagmamadali patungo kay Linfang ng buong bilis. Pas. Pas. Hinarang ng espada ni Linfang ang mga lilang kamao. Walang humpay na ginagalaw ni Linfang ang kanyang espada upang harangan ang pambobomba ng mga purple na kamao. Nakaramdam ng matinding pananakit ang kanyang bisig dahil sa patuloy na pagdiin sa kanyang espada. Ang kasanayan sa Purple Fist ay isang mataas na kalidad na kasanayan sa antas ng Zuan. Ang kasanayang iyon at ang espiritu ay umakma sa isa't isa. Ito ay nagbigay daan sa mga miyembro ng Z government na magsagawa ng napakalakas na pag-atake na may lakas ng D-level. Ito ay lalong malakas kung ito ay ginamit ng isang cultivator ng ikasyam na layer ng Lingchi. Kung ginamit niya ang kasanayang iyon laban sa isang bundok, isang malaking bunganga ang lilito dito. Ang espada ni Linfang ay unti-unting bumagal na para bang hindi niya makayanan ang pressure. Bamigat at bamigat ang kanyang bisig. Gayunpaman, mukha siyang kalmado gaya ng dati. Puno rin ng determinasyon ang kanyang puso. Ang kanyang espada ay lubhang matalim. Si Linfang ay mukhang masisira niya ang anuman. Ang mga master ng espada ay may hindi kapani-paniwalang aura. Ang espada ng isang tunay na Panginoon ay may kakayahang purong paglipol at ang isang tunay na Panginoon ay hindi kailanman atras kapag gumagamit ng gayong espada. Ang espada ni Linfang ay napakatalim at tumatagos sa kapaligiran sa bawat paggalaw. Ang espada ni Linfang ay walang tigil na sinisira ang mga lilang kamao. Umalis. Ang ekspresyon ng mukha ni Ziying ay lubhang nagbago. Ang espada ni Linfang ay walang tigil na gumagalaw gaya ng dati. Nang makita niyang dumiretso sa kanya ang espada, walang pag-aalinlangan, tumalon siya pabalik. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mukha ni Ziying ay nakamamatay na mapatla dahil ang espada ni Linfang ay sumailalim sa isang pagbabago sa tilapon at ngayon ay gumagalaw patungo sa kanyang anak, si Zikiyong. Hindi napigilan ni Ziying ang pag-atake. Ano ang mangyayari kung natanggap ni Zikiyong ang pag-atakeng iyon? Maglakas loob ka, galit na sigaw ni Ziying. Mamatay. Malamig na sabi ni Linfang. Bakit hindi manggahas si Linfang? Kung hindi siya nagkataon na sinundo ni Ziling sa gilid ng kalsada, si Zikiyong ay nagdulot ng pinsala kay Duan Xinye. Sa sandaling iyon, hindi pinapatay ni Linfang si Zikiyong para sa ibang dahilan kundi para ipaghiganti si Duan Xinye. Kung titilin ni Duan Xinye ang sarili niyang buhay, pagsisisihan ni Linfang ang buong buhay niya. Nakita ni Zikiyong na ang espada ni Linfang ay gumagalaw patungo sa kanya ng buong bilis, ang kanyang puso ay kumaibot. Baka sa ekspresyon ng mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Siya ba, si Zikiyong, ay mamamatay? Papatayin ba siya sa araw ng kanyang kasal at sa sandaling papasok na siya sa bawal na lugar? Pas. Isang maliit na tunog ang pumuno sa kapaligiran. Hindi na nag-isip pa si Zikiyong. Mukhang kalmado ang mga mata niya. Takot, kawalan ng pag-asa, hindi niya akalain na darating ang ganoong araw para sa kanya. Dahan-daang bumagsak si Zikiyong sa sahig. Ang mga tao sa karamihan ay nagpipigil ng hininga at ang kanilang mga puso ay tumitibok. Ang young master ng Z government ay pinatay. Walang laman ang mga salita ni Linfang, kung sinabi niyang papatay siya, pumatay siya. Kaya niyang tusukin ang lahat gamit ang kanyang espada. Hindi lamang ang pinuno ng gobyerno ng Z ngunit lahat ng may kaugnayan sa pananakit sa prinsesa ay kailangang mamatay. Galit na galit si Linfang, ilalabas niya ang lahat ng galit niya para sa prinsesa. Ang walang kapantay na martial god, ang yugto. Kabanata 228, Purple Annihilation. Napakalakas na binata. Maraming tao sa karamihan ang nagulat. Ang kanilang mga puso ay tumitibok. Ilang taon na si Linfang. Mukhang mas bata siya kay Zikiyong. Ngunit napatay niya si Lin Haojia ang Golden Rain Sword, napatay niya ang ilang miyembro mula sa gobyerno ng Z at ang kanyang espada ay gumawa ng cultivator sa tuktok ng ikasyam na Lingchi layer retreat habang pinatay niya si Zikiyong. Ang monstrous ay ang tanging sapat na salita upang ilarawan ang lakas ni Lin. Ang gobyerno ng Z ay ang pinakamalakas at pinakamaimpluwensyang grupo sa loob ng buong rehiyon. Bukod pa rito, si Linfang ay isang binata lamang at gayunpaman ay nang ahas siyang pumatay ng napakaraming tao mula sa gobyerno ng Z, nilipol ang lahat at pinapatay ang sinumang magtangkang pigilan siya. Ziling at Ziyi, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata, nagkaroon sila ng impresyon na nanaginip sila. Akala nila na si Linfang ay isang basura ngunit sa huli, siya ay mas malakas kaysa kay Lin Haojia, siya ay napakalakas at may natatanging likas na talento. Nagawa pa niyang mapa-atras si Ziyi. Ang ngiti ni Duan Xinye, habang nakatingin sa likod ni Linfang, ay palaki ng palaki. Alam niya kung gaano mainit ang dugo at determinado si Linfang. Sa araw na iyon, hinabol at pinatay ni Linfang ang 5 hindi kapani-paniwalang malalakas na magsasaka para iligtas siya. Sa 8 taon na iyon, lahat sila ay mas malakas kaysa kay Linfang. Lahat sila ay nakalusot sa ikapitong Lingchi layer. Si Linfang, na umaasa sa kanyang walang takot na kilos, ay nagmukhang isang Diyos ng digmaan habang pinapatay niya ang mga tinyente ng itim na gwardya. Sa huli, isa na lang ang natira. Itataya ni Linfang ang kanyang buhay para sa kanya. Handa rin siyang mamatay kung hindi niya ito makasama. Parang perpekto sila para sa isa't isa, walang makapaghihiwalay sa kanila. Isang malungkot na sigaw ang pumuno sa kapaligiran na ikinagulat ng mga tao. Si Ziying ay panay na nakatitig sa bangkay na iyon na nakahandusay sa lupa. Siya ay nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki.
Siya ay gumugol ng maraming taon sa pagpapalaki sa kanya at paghubog sa kanya upang maging isang malakas na magsasaka. Ito ay magiging isang magandang araw para sa kanya. Papasok na sana siya sa bawal na lugar pero sa pagkakataong iyon, nakahandusay siya sa lupa na parang bangkay. Gusto kong mamatay ka, ang boses ni Ziying ay puno ng puot. Panay ang titig niya kay Linfang. Ang kanyang napakalakas na espiritu ay biglang naglabas ng nakakabaliw na dagandong, ang espiritu ay tila nabaliw. Tumutulo ang dugo mula sa espada ni Linfang. Nang makita niya si Ziying, na umuungal sa kalungkutan, na puno ng hangarin na pagpatay ang mga mata ni Linfang. Gusto ko ring mamatay ka. Tumakbo si Linfang patungo kay Ziying. Boom! Isang spiral ng purple chi ang sumugod mula sa kamay ni Ziying at bumuo ng purple na kamao. Sa likod ng kanyang katawan, ang kanyang espiritu ay naglalabas ng walang katapusang lilang liwanag. Ang lilang kamao ni Ziying ay binomba ang kapaligiran patungo kay Linfang. Pagkatapos, ang purple na kamao ay nag-transform sa isang silhouette na kamukang-kamukang purple na espiritu sa likod ni Ziying. Biglang isang malaking purple na ulap ang damaloy sa hangin diretso kay Linfang na parang gusto siyang lunukan ng buo. Ang dalawang pag-atake ay ngayon ay nagmamadali patungo sa kanya. Naglazla si Linfang gamit ang kanyang espada at pinutol ang lilang higanteng iyon sa dalawa, ngunit ang mga lilang ulap ay patuloy na gumagalaw patungo kay Linfang ng buong bilis. Bukod, ang lilang silweta ay muling binuo mula sa dalawang piraso. Art! 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 Galit na sumisigaw si Ziying, patuloy siyang naglalabas ng mga lilang spiral patungo sa higanteng silweta. Biglang ginalaw ng purple na higanti ang kamay nito. Isang hindi kapani-paniwalang purple fist attack ang lumabas mula sa kamay nito. At saka, ang mga mata ng purple na higanti ay parang mata ng tao. Ang mga mata nito ay puno ng puot, panlalamig at layuning pumatay. Ito rin ang estado ng pag-iisip ni Ziying noong panahong iyon. Anong klaseng pag-atake yan? Nang makita iyon ng karamihan, sila ay natigilan. Ang enerhiya ay biglang nag-transform sa isang purple na higanti at higit pa doon, ang purple na higanti ay maaaring umatake, parang kailangan na ngayon ni Linfang na makipaglaban sa dalawang kalaban. Purple Annihilation. Ang ilan sa mga direktang inapo ng gobyerno ng Z ay lubos na namangha. Ang Purple Annihilation ay isang kasanayan na tanging ang mga direktang inapo ng gobyerno ng Z ang nakakaalam. Ang lilang ay tumutukoy sa kulay ng chi, ang lilang chi ay maaaring magbago. Sa sandaling iyon, talagang lumitaw ang purple na higanteng iyon dahil kinokontrol ito ni Z. Pagkalipol, dahil ang pag-ataking iyon ay napakalakas at maaari nitong sirain ang anumang bagay sa landas nito. Halos walang talo ang higanteng iyon. Maging ang mga pag-atake nito ay hindi napigilan. Halos imposibleng protektahan ang buhay ng isang tao kapag nahaharap sa napakalakas na pag-atake. Ito ay isang napakalakas na kasanayan. Ang kanyang husay at espiritu ay talagang kakaiba. Sa sandaling iyon, nagulat din si Linfang. Inatake na niya ang purple na higanteng iyon at hinati sa dalawa ngunit nasayang lang iyon, halos maabot na siya ng purple cloud. Ang lilang ulap na iyon ay napakalakas, ang tanging layunin nito ay pagkawasak. Ang pangitain ni Linfang ay tila maaaring tumagos sa mismong hangin. Sa sandaling iyon, nakatayo siya doon. Ngunit parang nawala ang presensya niya. Siya at ang lupa ay nasa kompletong symbiosis. Ang kanyang katawan ay sumanib sa chi ng langit at lupa. Ang lilang ilusyon ay nakakagulat na nagsasalita. Napakalamig ng boses nito. Pinalibutan ng nakamamatay na enerhiya ang katawan ni Linfang at pagkatapos ay nilamon siya. Saan nagpunta si Linfang? Isang galit na sigaw ang napuno ng hangin. Napabuntong hininga ang tahimik na karamihan. Isang puting silhouette lang ang nakita nila na nakatayo sa tabi ni Duan Xinye. Kung hindi si Linfang, sino pa kaya ito? Ilang sandali bago, ang buong pulutong ay nabighani sa lilang ulap na iyon at hindi man lang nakatutok kay Linfang. Ang bilis naman. Kailan siya umiwas? Naisip ng mga tao sa karamihan. Masyadong mabilis si Linfang, isang sandali bago, tila nawala si Linfang nang walang bakas. Hindi man lang nila napansin ang galaw niya. Kung hindi ko nagawang tumagos sa Earth Fusion Dimension, masasaktan ako ng husto sa pag-ataking iyon. Anong kakaibang espiritu? Gaya ng inaasahan, hindi ko kayang maging pabaya. Pagkatapos, nakita ni Linfang na ang purple na higanti ay biglang nagbago sa isang malaking purple na mukha. Nakakakilabot ang mukha. Si Ziying ay nakatayo sa likod nito at nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang espiritu ay wala na sa kanyang likuran ngunit nakikipaglaban kay Linfang. Ang higanti ay umungal at lumipat patungo kay Linfang ng buong bilis. Si Linfang ay kalmadong nakatayo roon at nararamdaman ng chi na pinakawalan ng higanti. Kaagad pagkatapos, isang malamig at walang pakialam ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hinawakan ni Linfang ang kay Duan Xinye, ang kanyang silhouette ay kumikislap at siya ay umatras. Inaatake ng higanti si Linfang ngunit nagpatuloy siya sa pag-iwas, na ginawa itong umungal muli. Ang higanti ay umungal ng napakalakas at pagkatapos ay umungot. Nakita na lamang ng mga tao ang dahan-dahang pagkalat ng lilang higanting iyon. Unti-unting naglalaho ang lilang ulap hanggang sa tuluyang mawala. Ito ay nawala. Ang mga tao ay namangha. Nakatingin sila kay Ziying. Ang kanyang espiritu ay bumalik sa kanyang likuran, ngunit ito ay napakaliit at mukhang napakarupok. Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi mo alam kung paano ganap na kontrolin ang iyong espiritu. Malamig na ngumiti si Linfang. Ang kanyang pangunawa ay lubhang matalas. Sa sandaling inatake siya ng Purple Giant, naramdaman ni Linfang na unti-unting humihina ang lakas nito. Kahit na ginagawa ni Ziying ang kanyang makakaya upang kontrolin ito hanggat maaari, unti-unti pa rin itong humihina, kaya naman pinili ni Linfang na bumalik.
Gaya ng inaasahan, hindi na niya kinailangan pang umiwas, nawala na ang lilang ulap. Ilang sandali bago, nais ni Ziying na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang patayin si Lin Feng, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, wala siyang sapat na kapangyarihan. Ngayon, ako naman. Gumawa ng hakbang si Lin Feng at naglabas ng nakamamatay na enerhiya. Isang malawak na dami ng sword chi ang lumabas. Ang espada ni Lin Feng ay nagbuga ng napakalamig na liwanag. Napakaputla ng mukha ni Zi. Ilang sandali bago, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas ngunit hindi niya nagawang patayin si Lin Feng. Hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Bukod dito, naubos niya ang lahat ng kanyang reserbang chi habang kinokontrol ang kanyang espiritu. Kung hindi siya napatay ni Lin Feng, iyon ay isang stroke ng swerte. Ikaw na ang pagkakataon ngunit hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Sa sandaling iyon, isang marilag na tinig, na parabang ito ay nanggaling sa vault ng langit, na kumalat sa kapaligiran. Punong-puno ng langit ang mga alingaw niyon. Si Ziying ay nakakabaliw na nanginginig. Matalim ang ekspresyon ng mukha niya. Ang pinakamalakas na magsasaka ng Z government ay dumating na sa wakas. Ang mga tao at si Lin Feng ay nagtaas ng ulo at tumingin sa langit sa itaas ng palasyo. May silhouette na mukhang kahanga-hanga at marilag sa kalangitan. Mula sa itaas, ang taong iyon ay nakatingin sa mga bangkay ng mga dating miyembro ng Z government. Umabot sa langit ang kagustuhan niyang pumatay. Player ng Zuanqi, ang mga tao ay namangha. May alingaw na ang pinakamalakas na tao ng Z government ay hindi si Ziying kundi isang matandang lalaki sa Zuanqi layer. Sa sandaling iyon, tila totoo ang mga chismis. Ang malakas na cultivator ng Zuanqi layer ay lumitaw, at siya ay lumitaw dahil kay Lin Feng. Kung hindi siya dumating, ang Z government ay tuluyan ng nalipol ni Lin Feng, napatay pa niya ang patriarch, si Ziyi. Nagawa ng isang binata ang lahat ng ito. Ang karamihan ay palaging iniisip na ang isang bagay ay imposible, kahit na sa kanilang pinakamaligaw na panaginip. Minsan, ang ilang mga bagay sa mundong ito ay mas baliw kaysa sa naiisip ng mga tao. Ang gwapong binata na iyon sa puting damit, upang protektahan ng isang magandang babae, ay pumunta sa gobyerno ng Z at pinapatay ang lahat. Isang lalaking tulad niya lang ang kwalipikadong pakasalan ng isang napakaganda at pinong babae tulad ni Duan Xinye. Hindi sana siya pinakasalan ni Zi Qiong. Siya ay wala kong ikukumpara kay Lin Feng. Isang atake ng espada ay sapat na para patayin siya, hindi man lang siya nakapagreact. Sa sandaling iyon, ang cultivator ng Zuanqi layer ay bumababa mula sa langit. Kaagad pagkatapos, nahulog siya sa koridor at tumayo sa gilid ni Ziyi. Mahinahon niyang tiningnan ang lahat ng bangkay sa lupa. Okay. Galit na galit ang cultivator na iyon ng Zuanqi layer, 3 beses niyang sinabi ang salitang okay, itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Feng. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 229, Sword of the Rising Sun. Lolo Uncle. Nang makita ni Ziying ang matanda, yumuko siya sa isang napakagalang na paraan. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang kanyang grand uncle ay isang malakas na tagapagsaka ng Zuanqi layer. Dahil siya ay dumating, si Lin Feng ay tiyak na mamamatay. Ang taong iyon ay tila hindi mas matanda kay Ziying. Mukha siyang kapareho ni Ziying. Ang karamihan ng tao ay hindi ito kakaiba sa lahat. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang ng isang tao, nagiging mas mahaba ang kanilang buhay. Ang mga malalakas na magsasaka ay mukhang mas bata din. Ang mga napakalakas na cultivator ay tila may hindi kapani-paniwalang sigla at tila sila ay mananatiling bata magpakailanman. Sa kontinente ng Nine Clouds, mayroong ilang mga alingaw na ang ilang mga tao ay nilinang sa antas ng immortalidad. Gusto ng maraming cultivator na maging mas malakas hanggat maaari dahil nangangahulugan ito ng mas mahabang buhay at posibleng immortalidad. Ang paglilinang ay palaging ang pinakamahalagang bagay para sa mga tao sa kontinente. May mukha ka pa bang tawagin akong lolo? Malamig na ungol ng lolo. Ang mga taong nakahandusay sa lupa ay ilan sa mga elite sa loob ng Z government, ang bagong henerasyon ay halos nalipol na. Ang tanging natitira ay si Zizia. Ang gobyerno ng Z ay maiiwang walang supling. Nagkamali ako. Hindi ito maitatanggi ni Ziying, bilang patriarch ng gobyerno ng Z, inilagay niya sila sa isang lubhang kritikal na sitwasyon. Responsibilidad niya iyon. Pati ang sarili niyang anak ay pinatay. Parurusahan ka sa iyong mga pagkakamali ngunit sa yun. Malamig ang boses ng matanda at nakatitig siya kay Lin Feng. Napakabata mo at nakalusot ka na sa ika-8 layer ng Lingqi. Maaari kang magkaroon ng magandang kinabukasan ngunit ngayon ay tiyak na mamamatay ka rito. Habang nagsasalita, isang hindi kapani-paniwalang nakamamatay na chi ang lumabas sa kanyang katawan. Nagsimulang makaramdam ng lamig ang buong karamihan. Si Lin Feng ay nakalusot sa ika-8 layer ng Lingqi at umaasa sa kanyang espada. Nagawa niyang mapa-atras. Si Ziying, na nasa tuktok ng ika-9 na layer ng Lingqi. Gaano kalakas? Ang mga tao ay namangha. Hindi pa sila nakakita ng ganoong kahangahangang binata. O talaga? Sa tingin ko, dapat nating subukan ito para malaman kung mamamatay ba ako o hindi. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Kalmado ang boses niya gaya ng dati, panay ang tintig ng puso niya at hindi natitinag. Sa totoo lang, nakalusot na si Lin Feng sa ika-8 layer ng Lingqi. Noong araw na iyon nang tumagos siya sa dimensyon ng pagsasanib ng lupa, nakalusot siya sa ika-8 layer ng Lingqi mula sa ika-6 na layer ng Lingqi na may isang paglukso. Dati, noong hindi niya alam kung paano gamitin ang Earth Fusion, umasa siya sa ibang mga medium para hamanin ang mas malalakas na cultivator. Sa sandaling iyon, alam na niya kung paano sumanib sa lupa sa paligid niya.
Kahit na siya ay nasa ika-8 layer ng Ling Chi, madali niyang matatalo ang mga ordinaryong cultivator ng ika-9 na layer ng Ling Chi. Kung si Ziying lang at ang kakaiba niyang pag-atake, napatay na siya ni Lin Fang. Nakakabaliw. Ang mga tao ay nakatingin kay Lin Fang at sa matandang lalaki na magkaharap. Si Lin Fang ay nakaharap sa isang cultivator ng Zuan Chi layer at handang makipaglaban sa kanya. Napaka-reckless mo. Ipapakita ko sa iyo na ang isang cultivator ng Zuan Chi layer ay hindi matatalo ng isang cultivator ng Ling Chi layer. Itinaas ng matanda ang kanyang manggas at biglang, ang mga butil ng buhangin ay nagsimulang lumipad sa hangin. Nakapagtataka, nagkaroon ng napakalakas na hangin, kasing lakas ng isang bagyo. Sumipol ito sa hangin. Ang mga cultivator ng Zuan Chi layer ay maaaring kontrolin ang purong chi. Ang purong chi ay ang lakas na maaaring hiramin mula sa langit at lupa. Pagkatapos ay maaari itong i-condense sa isang anyo ng enerhiya. Madali nitong papatayin ang mga nagsasakaing layer ng Ling Chi na parang mga insekto. Masyadong malaki ang pagkakaiba, walang paraan. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay, ang palad ng kanyang kamay ay nakaharap kay Lin Fang. Nagsimula siyang sumipsip ng purple pure chi. Ito ay tila isang nakasisilaw na lilang bituin. Bukod dito, ang ningning ng pure chi na iyon ay hindi isang ilusyon. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang kumikinang. Nakinang. Ito ay talagang resulta ng purong chi. Ang kapangyarihan nito ay hindi kapanipaniwala. Nagsimulang maglakad si Lin Fang habang hawak ang kanyang espada at itinutok ito sa lupa. Nagkalat ito ng maliwanag at malamig na liwanag. Mukha itong malamig at walang takot. Susubukan ko ang isang bagong bagay gamit ang aking espada laban sa iyong dalisay na chikong gayon, pareho. Tayong matututo. Parang malamig si Lin Fang. Ang mga tao ay namangha. Tiyak na karapat-dapat siyang tawaging henyo. Siya ay nakakagulat na matalino. Gusto mong subukan ang iyong espada laban sa akin at ituro sa akin ang isang bagay. Sabi ng matanda habang may evil smile sa mukha. Hindi pa niya narinig ang isang tao ng Ling Chi layer na nagsabi na susubukan nila ang isang bagong bagay laban sa isang cultivator ng Zuan Chi layer. Kadalasan ay humihingi lang sila ng awa. Laging ginagawa ni Lin Fang ang sinabi niya, kahit na nakakabaliw, sinunod pa rin niya ang kanyang puso. Well, maaari mong subukan kung gayon. Nanginginig ang kamay ng matanda. Ang liwanag mula sa dalisay na chi na hinihigop sa paladang kanyang kamay ay nakasisilaw sa mga mata. Maya-maya ay binitawan niya ito. Ang nakamamatay na lilang bituin ay mukhang purong pagkawasak. Kahit na ang karamihang tao na wala sa may takip na koridor ay ramdam na ramdam ang lakas ng Purple Star. Sword of the Rising Sun. Mabilis na itinaas ni Lin Fang ang kanyang espada sa hangin. Gayunpaman, sa mga mata ng mga tao sa karamihan, ang paggalaw na iyon ay mukhang mabagal at malinaw, tulad ng pagsikat ng araw. Ang espadang iyon ay parang araw na sumisikat sa silangan. Dahan-dahan itong umakyat sa langit na pinupuno ito ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata, nagkaroon sila ng impresyon na sila ay talagang nakatingin sa pulang araw na dahan-daang umaakyat sa langit. Ang Sword of the Rising Sun ay nagmukhang isang pulang sumisikat na araw. Ang ganda naman. Parang sumisikat na araw. May impresyon si Ziling na siya ay nananaginip. Bamulong siya. Ate, si Lin Fang ang lumikha ng kasanayang iyon, nilikha niya ito kaninang umaga habang pinapanood namin ang pagsikat ng araw. Ito ay kung paano niya naisip ang kasanayang iyon. Sa umaga, magkasamang pinagmamasdan ni Ziling at Lin Fang ang pagsikat ng araw. Sa sandaling iyon, napabuntong hininga pa siya habang nagrereklamo na hindi si Lin Fang ang taong gusto niyang pagbahadyan ng sandaling iyon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinahahalagahan niya ang alaala. Nagkaroon siya ng impresyon na hindi na niya makikitang muli ang gayong kasanayan. Isang nilikhang kasanayan. Nanginginig si Ziyi. Ang mga magsasaka, kabilang ang mga henyo, ay karaniwang natututo at nagsasanay ng mga kasanayan at pamamaraan na nilikha ng kanilang mga ninuno. Ang mga cultivator na maaaring lumikha ng mga kasanayan ay napakabihirang, lalo na ang isang napakaganda at nagbibigay inspirasyon. Ito ay tila isang bagay na tanging isang espiritual na naliwanagan na tao lamang ang makakaisip at ito ay lumilitaw sa harap ng karamihan. Nagbanggaan ang lilang liwanag at pulang ilaw. Isang hindi kapanipaniwalang maliwanag na liwanag ang pumuno sa buong kapaligiran na halos naging sanhi ng pagkabulag ng mga tao. Napakasakit ng kanilang mga mata matapos makakita napakaliwanag na liwanag. Tila ang lahat ng kapangyarihang iyon ay nanatili sa hangin sa loob ng mahabang panahon bago ito tuluyang kumalat at lumabo ang liwanag. Tumitaw ang silhouette ni Lin Fang. Hawak niya ang kanyang espada at mukha siyang walang kabuluhan, natural at walang pidget. Ang iyong Sword of the Rising Sun, ayoko talagang patayin ka. Sa kasamaang palad, pinatay mo ang pamilya ko kaya kailangan ko, sabi ng matanda. Kahit na ang matanda ay nakalusot sa Zuan Chi layer, alam niyang hindi ito kakaiba. Kung patuloy na magsasanay si Lin Fang, madali siyang maging isang napakahusay na magsasa. Kailangan lang ni Lin Fang ng ilang taon bago maabot ang antas na mas mataas kaysa sa matanda. Ang Zuan Chi layer ay hindi ang huling layunin ni Lin Fang. May mga taong mahal si Lin Fang habang ang iba ay naiinggit sa kanya. Gayunpaman, ang matandang lalaki ng gobyerno ng Z ay hindi pa nakakita ng ganoong talentong binata. Ang lahat ng juniors ng Z government ay malayo sa pagiging kasing lakas ni Lin Fang. Siya ay palaging umaasa na magkakaroon ng isang batang henyo sa Z government. Sa kasamaang palad, wala pang. Isa at sa unang pagkakataon na nakakita siya ng isang hindi kapanipaniwalang henyo, hindi ang kanyang mga supling kundi isang kaaway ng gobyerno ng Z. Gusto ng matanda na sampelin si Ziying ng paulit-ulit sa mukha. Sa halip na makipagkaibigan kay Lin Fang, naging kaaway niya ito, napakamangmang.
Ang ganoong bagay ay hindi mapapatawad. Halika, atake. Sabi ni Lin Feng na malamig at nakahiwalay. Sige, tingnan natin kung ano ang mayroon ka. Kalmado rin ang boses ng matanda. Nagsimula siyang gumalaw at sa isang iglap, napunta siya sa harap ni Lin Feng. Ang kanyang kamay ay nababalot ng purple pure chi na humahampas na sa katawan ni Lin Feng. Ang mga puso ng mga tao sa karamihan ay tumitibok. Ang isang tulad ni Lin Feng, na nangahas na harapin ng isang cultivator ng Zuan Chi layer habang nasa Ling Chi layer, ay talagang umiral. Napapaso na espada. Sinabi iyon ni Lin Feng sa mahinang boses. Isang napakakinang na liwanag ang lumabas mula sa kanyang espada. Napuno ito ng walang katapusang puwersa ng pagsabog. Ang liwanag na pinalaganap ng espadang iyon ay nagniningning at nakakasindak. Ito ay liwanag ng isang nakakapasong araw. Pinaliwanagan nito ang lahat. Napakalakas nito. Iyon ay ang nakapaso na espada. Pas. Pas. Ang nakamamatay na chi ay nasusunog sa paligid ng espada. Ang pag-atake na iyon ay resulta ng kaalaman ni Lin Feng sa paglilinang. Ginamit niya ang kanyang nakamamatay na chi para likhain ang kasanayang ito. Ang liwanag na ibinubuga ng espadang iyon ay kasing liwanag ng araw at ang espada ay gumagalaw sa bilis ng liwanag. Boom! Napuno ng nakakatakot na chi ang kapaligiran. Nang lumapit ang nakakapasong espada, umatras ang matandang lalaki ng gobyerno ng Z. Isang cultivator ng Zuan Chi layer ang umaatres kapag kaharap si Lin Feng. Nakakagulat, lumipat siya pabalik. Gayunpaman, ito ay isang maliit na hakbang paatras at pagkatapos ay isang sidestep. Madilim na anino. Hindi napigilan ni Lin Feng ang kanyang pag-atake ng espada at ginamit niya ang ikalawang antas ng Deadly Cross Shadow, ang Dark Shadow. Naglaho ang kanyang katawan at naging anino. Parang nawala na siya. Noong mga araw, nang si Lin Feng ay nakikipaglaban para iligtas si Duan Xinye, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa Dark Shadow ngunit hindi siya nagawang mag-transform sa isang perpektong anino. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dahil alam niya kung paano sumanib sa lupa, kapag ginamit niya ang kanyang kasanayan sa Dark Shadow, ang kanyang katawan ay talagang nagbago sa isang perpektong anino, ganap na hindi nakikita. Tanging ang kanyang nakakatakot na lakas ang natitira. Purple Summit. Matanda. Nang maramdaman ng matanda ang lahat ng lakas ni Lin Feng, isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang hindi kapani-paniwalang lilang liwanag ang lumitaw, ito ay isang lilang liwanag na gawa sa purong chi. Pas. Pas. Ang espada ni Lin Feng ay tumagos sa purong chi. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng matanda. Parang ilusyon lang ang katawan niya, kumurap siya at nawala. Pagkatapos ay lumapag siya ng mas malayo sa koridor. Siya ay umatras ng mas malaking distansya sa pagkakataong ito. Ang matandang lalaki ng gobyerno ng Z, sa sandaling muli, ay bumalik dahil kay Lin Feng. Ngunit ang ekspresyon ng mukha ni Lin Feng ay hindi nagpahayag ng pagmamalaki. Hindi niya hinabol. Tumingon siya at tumingin kay Ziying, na ngayon ay mas malapit kay Lin Feng kaysa sa matanda. Ang mga mata ni Lin Feng ay puno ng nakamamatay na apoy. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Ziying. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso niya. Gumalaw muli ang katawan ni Lin Feng, wala nang makakapidyo sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 230, ang kaningningan ng krus. Sa paanan ng Golden Z Mountain, isang grupo ng mga armored horse ang mabilis na tumatakbo. Ang grupo ay binubuo ng humigit kumulang 30 tao. Karamihan sa kanila ay nakasuot ng bronze mask na nakatakip ng buo sa kanilang mga mukha. Pero minsan, mapapansin nilang lahat sila ay may tense na ekspresyon. Naglalabas sila ng malakas na chi habang sila ay nakasakay. Ang mga kabayong ito ay nakakagulat, lahat ng chi XC ay nakabaluti kabayo. Sila ay mga tao mula sa Zuyu Country. Ang taong namumuno sa grupo ay hindi katulad ng iba. Nakapagtataka, babae yun, mukhang maislan at nakasuot ng puting damit. Kahit na natatakpan ng pinong belo ang kanyang mukha siyang banal at dalisay. Ang paraan ng paggalaw ng kanyang katawan ay nagbigay ng impresyon na siya ay lumulutang sa himpapawid na parang celestial spirit. Nagbigay ito ng impresyon na wala siya sa mundong ito. Ang babaeng nasa unahan grupo ay si Meng Ching. Ang kanyang damit ay puti na parang nyebe at siya ay tumulutang sa hangin na parang isang celestial na nilalang. Sinusundan ng grupo ng Chi XC Cavalry si Meng Ching. Sila ang Celestial Sword Chi XC unit. Sa nakalipas na mga araw, matapos maglakbay si Lin Feng sa Moyu Country, wala siyang narinig na balita tungkol sa labanan. Pagkatapos ng labanan, sinundan ng isang grupo ng Chi XC Cavalry si Meng Ching at hinanap si Lin Feng. Ilang araw na nila siyang sinusubaybayan. Sa pamamagitan ng pagkakataon, nalaman nila mula sa Ziwei Mountain Village na si Lin Feng ay nasa Z government. Bukod pa rito, si Meng Ching at ang iba ay tumatakbo ng buong bilis sa napakalaking distansyang iyon ng walang pahinga. Kasabay nito, sa labas ng Z government, si Lin Feng ay nakatayo sa harap ng pasukan sa ipinagbabawal na lugar. Napaatras na lamang niya ang matanda sa isang kisap mata, ngunit hindi siya tumigil doon. Hinawakan niya ang kamay ni Duan Xinye at tumalon patungo kay Ziying Karga ang prinsesa sa kanyang tabi. No! Napakalakas ng sigaw ni Ziying. Si Ziying ay ang patriarch ng Z government sect at siya ay tila nakakaawa. Kung ikukumpara kay Lin Feng, ginawa siya ni Lin Feng na parang isang mahinang cultivator na hindi makatiis ng kahit isang atake. Bukod pa rito, wala pang isang segundo sa pagitan ng sandaling huminto si Lin Feng sa pakikipaglaban sa matanda at sa sandaling lumitaw siya sa harap mismo ni Ziying. Tila kaya niyang patayin si Ziying anumang oras. Ang puso ni Ziying ay napuno ng walang katapusang hinanakit. Siya ang patriarch ng gobyerno ng Z, naabot niya ang rurok ng ikasyam na layer ng Ling Chi at iginagalang sa
Buong rehiyon, walang sino man ang hindi magalang at magalang sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, si Lin Feng, isang teenager na dumating ng mag-isa, ay pinatay ang mga miyembro ng gobyerno ng Z at tinatrato siya, si Ziying, na parang wala lang. Kumikilos siya para patayin siya habang nakikipaglaban pa rin sa senior cultivator ng Z government. Isang nakakatakot na lilang ilusyon ang lumitaw, ang buong katawan ni Ziying ay natatakpan ng lilang chinang. Ilusyon na iyon. Marahas niyang itinaas ang kanyang kamao sa buong lakas na natitira sa kanya. Sword of the Setting Sun. Hawak niya ang kanyang espada sa hangin at hiniwa ang kapaligiran patungo sa lupa. Ang kanyang espada ay hindi nakasisilaw, gayunpaman, ito ay nagbigay ng impresyon ng pagkawasak at kalungkutan. Ang mainit na dugong henyo na iyon, ang maharlikang malakas na magsasaka, ay nagkaroon din ng mga sandali ng kalungkutan at kapanglawan, mga sandali na katulad ng paglubog ng araw. Ang Sword of the Setting Sun ay napuno ng nakamamatay at malungkot na chi. Ang Sword of the Rising Sun ni Lin Feng ay matulin at marahas. Ang kanyang nakapaso na espada ay kayang magbigay liwanag sa lahat, ngunit sinira rin ito ang lahat ng pinailaw nito. Ang Sword of the Setting Sun ni Lin Feng ay tila tumanggi na maging marangya, walang maganda tungkol dito, gaano man kasilaw ang espada noon, lahat ito ay nawala sa kadiliman. Ramdam ni Ziling ang kapangyarihan ng espada. Dati ay tinatamasa niya ang isang mahusay na reputasyon sa buong rehiyon at sa sandaling iyon, siya ay pinapahiya ni Lin Feng. Kabaligtaran nito ng nakasanayan niya. Tumibok ang puso ni Ziling. Ang kinang ng kanyang pag-atake ay kumukupas. Tila sa ilalim ng espada ni Lin Feng, ang anumang nagbibigay ng maliwanag at kumikislap na liwanag ay pinipigilan. Nang ang Sword of the Setting Sun ni Lin Feng ay umabot sa lupa, dahan-daang bumagsak si Ziyi. Ang mga puso ng mga tao sa karamihan ay tumitibok. Ang patriarch ng gobyerno ng Z ay napatay sa pamamagitan ng isang atake ng espada. Gaano kalakas? Naramdaman ng mga tao sa karamihan na sila ay paralisado. Si Ziying ay pinatay din ni Lin Feng. Anong makapangyarihang binata? Boom! Isang hindi kapani-paniwalang lilang liwanag ang lumitaw sa paligid ng katawan ng matanda at pumuno sa hangin. Pinaatras siya ni Lin Feng at sa sandaling iyon, pinatay niya si Ziyi. Sa harap ng mga mata ng matanda, pinatay ni Lin Feng ang patriarch ng Z government, si Ziyi. Ito ay hindi lamang tungkol kay Lin Feng na pinatay ang kanyang mga supling, ito ay isang nakakagulat na kahihiyan, ginawa ni Lin Feng ang matanda na tila ganap na walang silbi. Puputulan kita sa 1,000 piraso. Ang mukha ng matanda ay mukhang kahindak-hindak at napakalamig. Pagkatapos ay tumalon siya pabalik sa koridor. Nanginginig ang buong koridor na para bang babagsak sa pressure na ibinububan niya. Hatiin ako sa 1,000 piraso. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Lin Feng. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Nang dumating ka, sinabi mong hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon, hindi ko siya mapatay dahil patay na ako. Dito ka ililibing kasama niya. Sabi ng matanda habang humahakbang ulit. Ang lupa ay humanag na nagpayanag din sa puso ni Lin Feng. Ang matanda ay galit na galit, ang matandang lalaki ng Zuan Chi layer ay galit na galit. Bueno, muli, kailangan nating makita kung ano ang magiging huling resulta. Inilagay ni Lin Feng si Duan Xingye sa likod niya at sumulong na inilabas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Malinaw at malinaw na nararamdaman ng lahat na naruroon ang lakas ng pakikipaglaban ni Lin Feng. Kahit na siya ay nakaharap sa isang malakas na cultivator ng Zuan Chi layer, hindi siya umaatras. Siya ay tunay na walang takot. Mayroon lamang labanan na enerhiya na nag-aalab sa paligid niya at ang kanyang puso ay napuno ng sigasig. Ito ay isang tunay na cultivator. Siya ay lubhang determinado. Paanong hindi siya magiging matatag kung ganoon ang kanyang determinasyon? Si Lin Feng ay hindi naging ganoon kalakas dahil lamang siya ay may mataas na likas na talento, ito ay dahil din sa kanyang paghahangad at determinasyon. Sige, sigaw ng matanda nang maramdaman niya ang lakas ng labanan ni Lin Feng. Pagkatapos ay nagsimula. Siyang tumakbo at isang hindi kapani-paniwalang enerhiya ang lumabas mula sa kanyang kamao. Ang Purple Pure Chi ay biglang sumugod sa hangin diretso kay Lin Feng. Nakakamatay na espada. Ginagamit ni Lin Feng ang kanyang nakamamatay na espada habang pinagsama ang lupa, kaya ito ay mas malakas kaysa dati. Ang espadang iyon ay naglalabas na kamamatay na chi kapag nasa perpektong pagsasanib. Sa enerhiya ng lupa, boom! Nagbanggaan ang Purple Pure Chi at ang espada ni Lin Feng. Isang hindi kapani-paniwalang puwersa ang umapi sa espada ni Lin Feng. Ang pagdiin ng kanyang espada ay parang nabangga siya sa isang bundok. Ito ay lubhang mabigat. Ang mga cultivator ng Zuan Chi layer ay gumamit ng tunay na purong chi, na pinalapot at direktang ginamit sa kanilang mga pag-atake. Ito ay walang hanggan na mas malakas kaysa sa purong chi na ginagamit ng mas mababang mga layer ng cultivation. Galit na sigaw ng matanda, nagamit na rin niya ang lahat ng purong chi niya hanggat maaari sa kanyang pag-atake. Kahit na ito ay isang pag-atake lamang, hindi nagawang lumaban ni Lin Feng. Ang kanyang bisig ay malubhang nasugatan sa ilalim ng presyon at ang kanyang katawan ay nabalian ng hangin. Masobrahan mo ang iyong sariling kakayahan. Malamig na sabi ng matanda. Kaagad pagkatapos, nagsimula siyang tumakbo at ang lupa ay nanginag sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lilang purong chi sa paligid ng katawan ng matanda ay nag-transform sa isang spiral na hugis at putok mula sa kamao ng matanda. Naglunsad siya ng isa pang nakakabaliw na malakas na pag-atake ng kamao diretso kay Lin Feng. Boom! Isa pang pasabog na banggaan. Napaungol si Lin Feng sa sakit. Hinawakan niya ang kamay ni Duan Xingye at umatras. Ang matanda ay mukhang isang nakakatakot na purple na demonyo. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Zuan Chi layer at ng Ling Chi layer. Hindi nila kayang labanan ng isa't isa.
Sa pagitan ng Ling Chi layer at Zuan Chi layer, napakaraming pagbabago sa loob ng katawan. Linfang. Ang mga labanan ay mahalaga upang makakuha ng aranasan. Ang pakikipaglaban sa isang tagapagsaka ng Zuan Chi layer ay isa ring paraan upang hamanin ang kanyang sarili at magkaroon ng karanasan. Maaga o huli ay susubukan niyang makapasok sa Zuan Chi layer. Ang karanasan kung paano lumaban ng isang Zuan Chi layer na kalaban ay magiging kapakipakinabang pagkatapos makapasok. Anuman, ito ay magiging masama kung hahayaan natin na matapos lang ng ganito. Nagsimulang mag-alaba ang napakalaking lakas ng labanan sa katawan ni Linfang. Panay ang titig niya sa matanda. Hindi mo na kailangan tingnan ako sa ganoon paraan. Ako ay nasa Zuan Chi layer, wala kang pagkakataon. Hindi mo man lang ako mahawakan, maghintay ka lang mamatay. Malamig at walang pakialam ang boses ng matanda. Ang purple pure chi na nakapalibot sa kanyang katawan ay unti-unting siksik. Oh, ganoon ba? Sagot ni Linfang sa mahinang boses at pagkatapos ay biglang nawala. Dark Shadow. Nag-transform siya sa isang anino. Sa tingin mo ba makakatulong ito sa iyo? Sabi ng matanda habang malamig ang ngiti. Ang mga pandaman ng isang cultivator sa Zuan Chi layer ay lubos na binuo. Kahit na ang kasanayan ni Linfang ay napakalakas, pagkatapos ng lahat, ito ay pinalakas lamang din ang lakas ng layer ng Ling Chi. Hindi nito naabot ang pinakamataas na potensyal nito. Isang dagandong na ingay ang kumalat sa kapaligiran, na pinaliwanagan ng Purple Chi. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang espada ang agad na tumusok sa Purple Chi na iyon. Isang maitim na anino ang nakahawak sa espadang iyon. Ibigay mo sa akin ang iyong espada. Malamig na nakangiti ang matanda. Pagkatapos ay nakipagkamay siya at sa isang iglap, ang lilang chi ay bumalot sa espada ni Linfang at idiniin ito sa lalamunan ni Linfang. Wala na siyang mapupuntahan. Gayunpaman, biglang sumulpat si Linfang sa harap ng matanda, pagkatapos ay sinabi niya sa malamig na tono. Sino ang nagsabi na ang isang cultivator and Ling Chi layer ay hindi makakasakit sa isang cultivator ng Zuan Chi layer? Nakamamatay na cross shadow. Nang gamitin ni Linfang ang kasanayang ito, ginawa niyang espada ang kanyang katawan na maaaring tumagos sa langit at lupa. Itinaas niya ang dalawang kamay sa hangin at lumitaw ang isang hindi kapani-paniwalang maliwanag na krus. Ito ay napakabilis na imposibleng maniwala. Isang krus ang gumagalaw sa himpapawid sa itaas ng karamihan, tila ito ay isang bagay na sinaunang bagay, ngunit ang krus ay kakapikita lamang. Nang matapos si Linfang, naunawaan ng matanda na ang sitwasyon ay naging lubhang mapanganib. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang purple na purong chi at nagsimulang umatras pa atras ngunit huli na ang lahat. Ang purple pure chi sa kanyang harapan ay napatay sa ilalim ng deadly cross shadow ni Linfang. Nabangga ng krus ang matanda at napunit ang kanyang damit, napunit ang laman at may malaking markang hugis krus sa kanyang katawan. Ito ay may kaparehong tinanggayan ng krus na sumugod sa himpapawid. Gayunpaman, ang tanawin ay kakilakilabot, ang kanyang mga laman at buto ay nakikita, ang sugat ay nakakatakot. Kung naging mahina man lang siya ng konti o medyo huli na ang reaksyon, namatay na sana ang matanda. Ang cross shadow na iyon ay halos tumagos sa kanyang dibdib at napatay siya.